Good day sa mga nanonood ng video natin na ito. Ito nga pala ay test ride ng ating STX Yamaha Scrambler build na hindi matapos-tapos. So mamaya ipapakita natin sa ibang part ng video, hindi dito pero sa ibang part na lang siguro, na ang proper build talaga ng ating STX Yamaha. So sinimulan natin itong Scrambler na hindi matapos-tapos noong kasagsagan ng pandemic, mga 2021. Galing itong motorsiklo sa tricycle. So sa makikita nyo ay pinalitan natin ang handlebar nito ng wide bar para hindi siya yung lumang stock na sobrang bigat. So yun ay made up of aluminum, at saka yung kanyang mga speedometer gauge ay in-order natin sa Zikimoto, sa isang online na seller na siguro nandyan pa siguro ngayon. So mga ilan din yung mga side lights, mga signal lights, at saka pati yung front light headlamp ng motorsiklo na ito. Meron nga pala tayong ginawa kung saan natin pinalitan ng mga bombilya kasi napunder na from tumagal din ng mga 2 taon yung bombilya, at saka itong headlamp ay okay naman. Medyo may kalawang ng konti pero hindi siya aksaya sa pera. So sa ibang video meron akong nakapost dyan, at itong ride na ito ay isang mabilisang ride lang, siguro mga around 30 minutes, pero pinutol-putol natin ang buong video na ito. So kalahati lang, papunta tayo sa point A kung saan tayo nagsimula, at saka sa point B sa kabilang bayan naman. So nandito tayo ngayon kasalukuyan sa Tapbogon area, isang barangay na medyo liblib na, at makikita nyo may mga binababad na mga corn at saka mga mais nandyan lang sa mga gilid-gilid. Ganoon naman talaga yung practice natin dito sa Pilipinas, yung mga hindi masyadong busy na mga provincial road or minsan mga barangay road ay dyan nila nilalatag ng mga locals ng mga lumad na mga tao yung mga kanilang mga ani, katulad ng mga mais, corn, rice, palay, at saka kahit mga root crops, minsan yung mga kinakas na mga cassava. So ang maganda dito kasi dito ko ma-test yung bago kong pinalit na kadena, at yung nililinis ko sa previous video, nililinis ko itong part ng kadena at saka yung ilalim ng ating motorsiklo, kasi doon na dumidikit ang mga maraming mga putik. At kung makikita nyo yung ibang video ko na nakapost ay ang dami talaga niya na putik na kumapit na. Siguro hinayaan ko lang yun for 2 or 3 years na ito ay tumatakbo. Hindi naman siya tumatakbo ng mga panahon na like umuulan o may mga maputik-putik na mga area. Hindi naman natin siya nilulunod or nilulusong sa mga ganun na mga type na mga terrain. Pero may paminsan-minsan talaga na yung weather talaga ang magdikta. So kahit mainit yung paglabas natin sa bahay at pagsimula ng ating ride ay madadaanan talaga natin sa ibang mga lugar na minsan bumubuhos talaga ng ulan, or may madadaanan tayo ng mga putikan, at saka kahit hindi naman putikan pero yung concrete road ay minsan dinadaanan ng mga baha, at saka may mga putik-putik na nandoon, at pinipick up ito ng ating gulong. At ayun, doon na nag-stock sa ating mga tapaludo at saka sa ating bottom part ng ating motorsiklo. So buti naman at meron tayong regular na magagamit na spray gun, na pressurized gun na may water, at saka yung car wash na hulog-hulog ng 5. So meron tayong ganyan din na ipapakita natin sa ating channel. So kung siguro type nyo yung mga ganun at gusto nyo mag-invest
ay maglagay kayo sa inyong mga pamamahay o sa inyong mga garahe para maghamit nyo time to time. Kailanganin talaga yan sa ating mga motorsiklo or kahit anong vehicle or kahit sa mga paglilinis lang ng ating mga bakuran or sa ating mga tabi-tabi para ma-maintain natin yung hitsura at saka yung linis at kalinisan ng ating surroundings. So para naman dun update natin sa ating tricycle sa kabilang video ay papakita natin din kung paano yung technique or yung mga process na ginawa natin para sa ating tricycle na may sidecar na pula. At ang suggestion nga pala ng pintor or yung bodybuilder ng tricycle or ng sidecar ay kung sakali na magpintura ay dapat yung kulay ay pareho or kopya pa rin dun kung saan anong motorsiklo or paano siya dating nirehistro. So kung nirehistro mo ay green, kay green din. Kung sa case naman natin ay pula yung motorsiklo, so ang ginawa natin ay pula na rin yung pagpapa-repaint para consistent at walang magkakaroon ng problema kasi yung CP natin, ang regulation ay parang may pagbabago. So yun ang ginawang warning ng mga nakakaranas na ng ganitong mga process kung paano yung mga pag-register, pag-renew ng mga rehistro. So para walang problema na rin. So antabayanan nyo yung video kasi by parts yon, paunti-unti kasi yung pagbisita natin at saka itong ginamit natin na memory bank ay masyado at madaling mapupuno. So by parts na lang yung pag i-upload natin dito sa ating channel at unti-unti ay ipapalabas natin kung ano yung mga update at saka para marami rin tayong ma-share at matulungan ng mga nangangailangan kung ano-ano yung mga malalabas or mga makakarinig na interested or may mga katanungan ukol dito sa ating mga ginagawa na mga activity katulad ng pag-mekan, yung mga simple at saka mga DIY na mga mechanic information or sometimes guide na disclaimer nga pala, hindi naman talaga tayo ay mga trained na mechanic, pero at least sa ating konting mga experience dito sa ating ginagamit, immediate lang naman na knowledge ito kasi kung ano yung na pinapalitan or kung ano yung mai-experience natin sa ating motor ay i-try natin na i-share. So hindi naman talaga siya yung pinaka-experience na mga information talaga na very detailed pero or very knowledgeable, pero at least informative yung ating ma-share dito sa ating channel. So please bear with us at tabayanan nyo po, huwag po tayong masyadong mataas ang expectation na about sa knowledge talaga ng pagmumotor or pagbabike mechanic sa ating mga motorsiklo. Pero ang pinaka-ma-sure natin is yung information na i-share natin kung ano yung mga beginners tips or beginners experience at saka baka meron din kayo sa inyong mga experiences na magkahawig or magkapareho or similar na mga situations na kung nasaan yung experience nito ay mag-match din sa ating experience. Kaya kung type nyo itong ating mga content ay mag-comment kayo at saka pwede din kayong magtanong-tanong dito at yun ay itry natin na sagutin or baka may makakahanap tayo ng paraan kung paano natin ito masolusyonan. Pero ang pinaka-purpose lang talaga ng ating mga videos dito sa ating channel sa IT Project ay para pag-document at maipakita at saka ma-share nga natin itong ating mga experiences, yung immediate experiences. So yung mga experiences na
ate talagang nahaharap or mismo na-experience ay ating i-share. So pabalik-balik at paulit-ulit ko na lang itong nasasabi dito, pero yun nga yung pinaka main point talaga ng ating channel. At maybe in the future na magtataas itong ating experience ay may malalalim na din na tayong maunawaan at saka maintindihan at saka mga iba-ibang mga problema na kailangan natin malunasan ay doon na papunta siguro. Together we grow with this channel. Kung ano yung mga experiences na mahaharap natin ay ganun din. So magandang experience din ito para sa atin, para ma-cultivate natin yung itong culture of sharing. At ito yung pinaka-importante siguro dito, kasi marami tayong mga ma-experience na mga bagay-bagay na hindi natin malalaman agad-agad, pero kung very patient lang tayo na maghahanap ng mga solusyon ay at yung community na bibuild dito, dahil maraming ang nag-share, marami nang nagtatanong sa kanilang or mag-share sa kanilang mga problema, at saka yung mga tao din na gustong mag-share ng kanilang mga experiences ay napakagandang idea para lahat ay parang way of unity na rin, kasi nag-share tayo ng mga information at saka mga knowledge na minsan hindi natin alam na kakailanganin pala ng iba, or may mga tao pala talaga na nangangailangan. So magandang practice po itong ginawa natin at saka itong generation, na lalo na sa ngayon na meron na tayong mga iba't ibang platform katulad ng YouTube, at iba't ibang TikTok, Facebook at iba't ibang mga platform kung saan makakahanap tayo ng mga solusyon at sa mga tao na nagbibigay ng mga lunas or mga tips or iba't ibang mga information and knowledge para sa ikakabuti talaga ng lahat, either through malalaman niyo itong mga information at saka mga bagong mga pamaraan, dahil tayo ay nai-entertain din. So parang may aspect na gusto na natutunan tayo samantalang tayo ay na-entertain at na-enjoy natin yung mga bagay-bagay na pinapakita ng iba-ibang mga content creator. So minsan ay hindi natin nagustuhan, or minsan naman ay nahaaliw tayo. So mag-interact at mag-comment lang kayo kung yun ang type niyo, or pwede din na mag-subscribe dito sa ating channel. Siguro makakatulong yun, although hindi pa naman ito yung main talaga na aim ng channel natin, pero yun lang po ang importante ay nakaka-share, at through that ay baka nakakatulong ito sa inyo through entertainment at saka information.